Magandang araw sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang pagkaing espiritual na ating nanamnamin ngayon ay hango sa mga gawa, chapter 24, verse 16 hanggang 16 ng Magandang Balita Biblia. Sabi sa 15, tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhay ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Sa 16, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Purihin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid na si Apostol Pablo kung papaano sa harap ng hukuman ng Gobernador Felix pinagtanggol niya ang kanyang sarili sa Cesarea laban sa pagsasakdal ng mga Hudyo sa pangunguna ng kanilang punong paring si Ananias sa daang ipinapangaral niya patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng mga Pariseyong umaasang muling bubuhay ng Diyos ang lahat ng tao, na kaya nga lamang sila'y nakatali sa utusan ni Moses, ay marahil sa makasariling damdaming umiiral sa mga Pariseyong ito na silang naging dahilan ng pagkapako ni Jesucristo. Kaya naman malaking insulto sa kanila ang ipinapangaral ni Pablo, kaya't gayon na lamang ang kanilang paghahangad na madakip at patayin si Apostol Pablo. At tayo man, mga kapatid, pinanghawakan natin at inaasam na ang muling pagkabuhay, na makamtan din natin kahit naglilingkod tayo alang-alang sa pangako ng Panginoon. At sabi nga sa verse 16, sikapin nating laging maging malinis ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Si Apostol Pablo man, na isang napaka-makasalanang tao, na isang mumuusig at responsable sa pagpatay sa mga Kristiyano, subalit mula ng katagpuin ng Panginoong Hesus, nakita sa mga gawa ni Pablo ang tunay na pagsisisi. At iyon ang nais ng Panginoon sa buhay mo o sa buhay ko. Nawa, kabilang tayo sa mga pinili ng Panginoon at manatiling tapat hanggang sa kanyang pagdating, dahil nga sabi sa unang Pedro 4:18, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya mga kapatid, anong silbi, oo, at nalaman natin na may muling pagkabuhay kung ito'y hindi naman sa pili ng Panginoon at doon sa naglalaglablab na apoy ng asupre? Maiwasan natin yun, manatili tayong tapat hanggang wakas. Sino pa ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo? Hindi ang kapighatian, hindi ang kahirapan, hindi ang pag-uusig at lalong hindi ang kamatayan. Tuluyan tayong magpasakop sa Panginoon, ilaan ang sarili sa mga makalangit na gawain, at umiwas sa mga makasalibotang pagpapasya at sistema. Nakatitiyak tayo na maiiwasan ang paggawa ng kasalanan at mapapanatili nating malinis ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Maraming salamat po. Ako po si Pastor Rico ng Tribes Bicol. Pagpalain tayong lahat.